Hi Libra, 2025, bagong taon, what to expect pa ngayong New Year? Ayan, I know nakaharap na tayo ng ilang card readings for this year para sa inyong sign Libra, pero parang hinahatak pa ako ng ilang cards, parang meron pang kailangan marahil kayong marinig. For some of you, hingan pa rin natin kayo, okay, ng ilang messages, syempre pa, bilang mensaheng gabay lamang po. Ano pang parating? Ano nga bang parating? Anong kailangan yung marinig ngayong New Year 2025 Libra? Message po para sa mga taong ito. Libra 2025, anong kailangan mensahe ang nais nating iparating sa mga taong ito na pwedeng makapakinig? Libra 2025, guidance po para sa kanila. Libra. Sa taong nakikinig ngayon na Libra, anong mensaheng gabay ang dapat marinig? Ayan na, meron ng umangat. Ayat pa tayo. The Nine of Swords. Okay. Ayan. Libra. Tayo po ay live na live sa FB kung saan kaka-open ko lang. Kaka-live lang natin. Time check 4 a.m. in the morning. Mukhang tulog pa ang lahat. Ayan na. Tulog pa ang lahat. Pero Libra, the Nine of Swords, 5 and 5. 5 of Pentacles, 5 of Wands, reverse. The Ace of Cups, reverse. 7 of Pentacles, the Death card. Hindi po kailangan katakutan yung ilang cards. Meron lang po itong kalakip na mensahe, at kung naka-reverse man ng ilang baraha, meron lang po itong kalakip na mensahe. Kunin natin itong isa pa dito, okay, sa unahan. The Strength card. Ayun naman, Libra, 2025, patuloy kayong dadaan sa ilang transformasyon, transitions. Okay. Sa true lang, ito, bilang mga Libra, you're all about balance. 5 and 5. Both are in reverse. Isang indikasyon na talagang maaaring kusang umangat kasi natural. Hindi nyo pa man ito ma-realize, Libra, pero mga natural kayong peacemaker sa zodiac. Yes po. Ayaw nyo ng gulo. Siyempre pa. Sino bang gusto yon? Pero hanggat kaya, umiiwas kayo sa gulo na napakaganda. At this year, ito yung higit na angat sa inyo. Kahit pa sa ilan, okay, hindi ito magiging madali. Siyempre naman, lalo pa ang ilang kung meron mang kaguluhan, iba-iba kasi yan. Okay? Pero pinapaalalahanan ka dito ng baraha Libra na, kumbaga, priority. Alamin kung saan ka dapat higit na maglalaan ng enerhiya. Choose your battles wisely this year. May mga laban daw na hindi para sa iyo, hindi para sa atin. So, huwag na tayong maging ma-involve pa sa ilang sitwasyon na hindi para sa atin. Iwas na lang sa ilang kaguluhan or tension, conflict ngayong taon. Kumbaga, let it pass. Hindi sa kumbaga, ano ba itong Moonchild? Magiging bigger person na lang ba ako every time? Pero parang gano'n na nga. Hindi. Sapat na balance, pag-unawa, para higit niyong matanggap yung justice na deserve nyo. Hanggat alam niyo naman sa inyong mga sarili na, ito nga, ginagawa niyo lang naman yung tama. At andito kayo sa pagkawasto, wala kayong dapat na, kumbaga, wala kayong dapat ikatakot or problemahin sa inyong life. Okay? Other messages. When it comes to relationship, partnership, 7 of Pentacles, the Death card, ito, reverse. Huwag niyong iwanan ng limita ang mga sarili sa kung ano ba yung pwede niyong patunguhan sa relasyon or sa negosyo, sa trabaho. Kung nakapakinig na kayo sa ilang readings natin for 2025, sa ilang nagawa na naharap natin para sa inyong bagong taon reading, madalas marahil na mention ko na ito dahil astrologically itong si Jupiter, the planet of fortune, good luck, wealth, is currently still right now nasa inyong 9th house. So malawak ang 9th house. Kahit dito sa ilang plans niyo to travel,
learnings for higher education, kung may ilan sa inyo na nais magbalik eskwela, kahit sa simpleng trainings lang ito, or kung hindi man, meron kayong mababaon ngayong bagong taon ng mga bagong aral na napakaganda. Ilang changes meron kayong ma-achieve, i-claim na natin yan, lalo pa sa usaping trabaho. On the second half of 2025, papasok naman si Jupiter sa inyong 10th house of career. So, kung itong ilang laban na ito, yung may patungkol, yes po, pwedeng sa trabaho, yung ilang tension dyan. Hindi kailangan laliman na kailangan meron ng kakumpetensya or what. Pero, kung minsan wala tayong ibang kalaban kundi ang ating mga sarili. Kung alam nyo sa inyong mga sarili na nagpo-push or magpo-push lang kayo ngayon pa lang, papaangatin yung strength. Sa strength card ay narito. Kung ano man yung ibubuhos yung effort, sipag, tiyaga sa inyong buhay paggawa, especially maganda po yung ating nakikita. May magandang progreso, positive possibilities po ang parating sa inyo ngayong bagong taon. It can bring positive opportunities. Yes po. Unti-unti nga lang ito, the Seven of Pentacles, okay? Hindi kailangan madaliin, iwas sa pressure, the Nine of Swords. Minsan, sabi ko nga sa inyo, wala tayong higit na kalaban, kundi kung paano lang tayo mag-isip, kung paano natin panghawakan ang sitwasyon. Okay? Okay. Pero, andito ang lakas guys, Libra. Yung performance nandito, napakaganda. Meron ako nakikitang achievement po. Pero, ito lang, additional, add ko to sa inyo. Lalo pa kung meron kayong ilang isipin talaga or focus sa ilang sektor ng buhay. Sana wag nyo rin kakalimutan yung kayo. Okay, ngayong taon. It's okay to pause. Magtulog din, the Nine of Swords kasi dito kita mo siya. Parang napag-aalala or meron talaga, could be physically, mentally, emotionally, hindi nagiging magaan or baka hindi nyo na ito maramdaman kasi nga andito yung pagpupush sa ilang laban sa buhay. More on self-care and self-love. The Ace of Cups is in reverse. Baka naman yung enerhiya ay sobra-sobra sa ibang sektor na maganda sa pamilya, trabaho, pero sana bigyan mo rin ng panahon ng iyong sarili. Lalo pa if you've been working hard naman or have been working hard sa iyong buhay, life in general, deserve ang pahinga. Magpaspa, magpaganda, huwag kakalimutan ang sarili. Listen to your body. Okay, sa part na yan, Libra, of course, tanging ikaw ang higit na makapagsasabi. Lagi mong tatandaan kahit pa sa mga panahon na ikaw ay mapanghinaan ng loob ngayong taon na meron kang strength, meron kang lakas, pero aking ulitin, yung lakas natin minsan nagiging low-key na panghihinaan tayo na very normal. Pause lang, pahinga, recharge your energy. Ito yung umaangat para sa inyo ngayong bagong taon 2025, Libra.